Matapos akong palayasin ng biyenan kong babae na walang anumang dala, naglakad ako ng walang patutunguhan hanggang sa marating ko ang isang sinaunang monasteryo. Sa sandaling makita ng matandang monghe ang balat na hugis bulaklak sa aking pulsuhan, bigla siyang namutla at sunod-sunod na pinatunog ang mga kampana. Ilang sandali lang, 20 mamahaling sasakyan ang pumalibot sa buong monasteryo. Ang malamig na divorce paper ay nakalatag sa ibabaw ng kamagong na mesa, bawat letra ay tila libu-libong karayom na may lason na direktang tumutusok sa aking mga mata. Sa labas, malakas ang hagupit ng bagyo, at ang sunod-sunod na pagkidlat ay tila pumupunit sa kadiliman ng gabi sa kabundukan ng Sagada. Katulad ng kaluluwa ko ngayon, na pinupunit at dinudurog sa gitna ng unos ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig kong inilagda ang aking pangalan, ang sulat ay bako-bako, ngunit naglalaman ng isang matatag na pagpapasya na may kasamang matinding sakit. Tapos na. 5 taon ng aking kabataan, 5 taon ng pag-aalay ng buong pagmamahal at pagsisikap para sa isang pamilya, ngunit ang natanggap ko lang bilang kapalit ay isang malupit na kataksilan at isang napakasakit na kawalan. Si Dionisio, ang lalaking buong puso kong tinawag na asawa, ay nakatayo lang na nakakrus ang mga braso, ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo, walang kahit isang bahid ng panghihinayang. Sa tabi niya ay si Corazon, ang matalik kong kaibigan na pinagkatiwalaan ko ng lubos. Ngayon, nakasandal siya kay Dionisio, ang kanyang mga matay kumikinang sa tagumpay na hindi man lang niya sinubukang itago. Ang ngisi sa kanyang labi ay tila isa pang patalim na humihiwa ng malalim sa puso kong puno na ng mga sariwang sugat. Ngayong nakapirma ka na, ligpitin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka sa paningin ko. Hinding-hindi natatanggapin sa bahay na ito ang isang babaeng inutil at baog na tulad mo. Ang matinis at masamang boses ni Senora Isabela, ang aking biyenan, ay umalingaw-ngaw mula sa likuran. Noon pa man, turing niya sa akin ay isang tinik sa kanyang lalamunan, at sa pagkakataong ito, masaya niyang binunot ang tinik na iyon ng walang awa. Hindi ako umimik, tahimik na tumayo, at binitbit ang maliit na maleta na inihanda na nila, na naglalaman lamang ng ilang luma, at kupas na damit at ilang alaala na iniwan ng aking ina. Lahat ng aming ari-arian, mula sa bahay hanggang sa ipon, wala akong nakuha ni isang kusing. Pinagplanuhan nila ang lahat. Ginamit nila ang mismong mga diskarte sa accounting na buong puso kong itinuro kay Corazon para gawan ako ng bitag, pinalabas na ako ang may masamang balak na kamkamin ang yaman, at pilitin akong umalis ng walang dala para hindi masangkot sa gulo sa batas. Nakakatawa, isang mahusay na accountant na tulad ko ay nagapi ng sarili kong propesyon. Kinalagkad ko ang aking mga paa palabas ng pintuan na dati kong tahanan, nang hindi lumilingon kahit isang beses. Agad akong sinalubong ng malamig na hagupit ng ulan, ang mga luha ko'y humalo sa tubig ulan, lumilikha ng isang mapait na lasa na tila pumipiga sa aking puso. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Maaga akong naulila sa mga magulang, at wala na rin akong ibang kamag-anak. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad ng walang direksyon, sumakay sa huling biyahe ng bus papuntang kabundukan ng Sagada. Gusto ko lang takasan ang nakakasakal at mapanlinlang na lungsod ng Makati. Ibinaba ako ng lumang bus sa isang ilang na daan sa kalaliman ng gabi. Palakas ng palakas ang buhos ng ulan, at ang hangin ay humahagupit na tila gustong ibagsak ang aking pagod na katawan. Nanginginig ako sa ginaw at sa matinding kawalan ng pag-asa na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang mahinang ilaw sa di kalayuan ay hindi sapat para liwanagan ang maputik na daan. Kinapa ko ang daan paakyat, umaasang makahanap ng masisilungan. Kumulob ng malakas, at isang nakakasilaw na kidlat ang biglang nagliwanag sa isang sinaunang monasteryo na nakatago sa likod ng malalagong puno sa gilid ng bundok. Para akong isang taong nalulunod na nakakapit sa isang tabla. Tinipon ko ang lahat ng natitira kong lakas at dahan-dahang naglakad patungo sa monasteryo. Ang malaking pintuang kahoy na bakas na ang katandaan ay bahagya lang nakasara. Dahan-dahan ko itong itinulak at sa isang malungkot na langit-ngit, bumukas ito ng kaunti. Sa loob, isang pambihirang katahimikan ang sumalubong sa akin, tanging ang tunog lang ng patak ng ulan sa mga bubong at ang malumanay na pag-awit ng dasal mula sa loob ng simbahan ang maririnig, tila tibok ng puso mula sa ibang mundo. Pumasok ako sa looban, pakiramdam ko'y tumawid ako sa ibang dimensyon, malayo sa bagyo at sakit sa labas. Isang matandang monghe na nakasuot ng brown na abito, at may hawak na rosaryo ang lumabas mula sa simbahan. Nang makita niya ang aking basang-basa at kaawa-awang kalagayan, hindi siya nagulat, bagkus ay marahan lang na nagdasal, pagpalain ka ng Diyos.
Hija, kailangan mo ba ng masisilungan ngayong gabi? Ang kanyang boses ay malumanay at mabait, na siyang nagpabagsak sa pader na matagal kong itinayo sa aking sarili. Humagulgol ako, lahat ng hinanakit at sakit na matagal kong kinimkim ay biglang bumuhos. Ang matandang monghe ay tahimik lang na nakatayo, hinintay akong maubos ang aking mga luha. Nang medyo kumalma na ako, marahan siyang nagsalita, ang buhay ay isang dagat ng pagdurusa, lahat tayo ay may mga tinik na daan na kailangang tawirin. Titila din ang ulan at sisikat din ang araw. Hija, pumasok ka. Simple lang ang lugar na ito pero sapat na para makapagpahinga ka ngayong gabi. Pabulong akong nagpasalamat at sumunod sa kanya sa isang maliit na silid panauhin. Binigyan niya ako ng malinis na damit at tuyong tuwalya. Matapos magbihis, gumaan ang aking pakiramdam. Nagdala ang matandang monghe ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may luya. Ang init nito ay kumalat sa buong katawan ko, pinapawi ang lamig sa aking kaluluwa. Kumain ako ng may gana. Ito ang unang kabaitan na natanggap ko matapos ang sunod-sunod na madidilim na araw. Noong gabing iyon, nakahiga sa isang simpleng kama, pinakikinggan ang patak ng ulan at ang malumanay na dasal. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing, walang anumang masamang panaginip. Kinabukasan, paggising ko, tumila na ang ulan. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa siwang ng bintana, nag-iwan ng mga kumikinang na sinag sa sahig. Ang hangin sa bundok ay napakasariwa at dalisay. Lumabas ako, huminga ng malalim, pakiramdam ko'y nahugasan ang ilan sa mga dumi ng mundo. Ang monghe, na nalaman kong si Kael ang pangalan, ay marahang winawalis ang mga huling dahon ng nara sa sahig na baldosa. Nang makita niya ako, umiti siya ng may kabaitan, gising ka na pala, Hija. Siguradong naging mahimbing ang tulog mo kagabi. Nagbigay galang ako at yumuko, maraming salamat po sa pag-ampon niyo sa akin. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Iwinagayway ni Kael ang kanyang kamay, ang habag ay walang pinipiling lugar, ang pagtulong sa kapwa ay natural na gawain. Manatili ka muna rito ng ilang araw para mapanatag ang iyong kalooban at umalis ka kapag handa ka na. Habang tinutulungan ko siyang pulutin ang mga dahon at ilagay sa basket, aksidenteng bumaba ang manggas ng aking damit na naglantad sa balat na hugis bulaklak ng lotus sa aking kaliwang pulso. Ito ay isang balat na mula pa sa kapanganakan, isang natatanging marka sa akin. Biglang natigilan si Kael, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa aking balat, ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat, at pagkatapos ay malalim na pag-isip. Hija, kailan mo pa nakuha ang balat na yan? Medyo nagulat ako sa tanong, pero tapat akong sumagot, mula pa po sa kapanganakan, Ginoo. Sabi po ni inay, ito raw ang aking natatanging marka. Tumango si Kael, ang tingin niya sa akin ay tila mas naging malalim. Wala na siyang sinabi at tahimik na ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Nang hapong iyon, tahimik siyang pumasok sa kanyang silid at kinuha ang isang lumang telepono. Dinael niya ang isang numero na matagal nang nakasave, ang numero ng katiwalang si Mateo na iniwan ni Chairman Alejandro, na may bilin na kung makakita ng taong may marka ng lotus, ipagbigay alam agad sa kanya. Buong araw, napansin kong mas malalim ang iniisip ng monghe kaysa karaniwan. Hindi ako naglakas loob na magtanong, tahimik ko lang ginawa ang mga maliliit na gawain sa monasteryo, sinusubukang hanapin ang kapayapaan sa bawat kilos. Sa paglubog ng araw, habang ang mga huling sinag na kulay pulot ay bumabagsak sa mga bubong ng templo, tinawag ako ni Kael. Inabutan niya ako ng isang tasa ng mainit na tsaa. Tala, tinawag niya ang pangalan ko, ang pangalang sinabi ko sa kanya kaninang umaga. Ang tadhana ng tao ay minsan may mga hindi inaasahang liko, may mga bagay na akala mo'y katapusan na, pero sa katotohanan ay isang bagong simula. Hindi ko palubusang naintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita nang mula sa paanan ng bundok, ang ingay ng mga makina ng sasakyan ay sumira sa katahimikan ng kagubatan. Ilang sandali pa, isang konvoy ng mga nagniningning na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng tarangkahan ng monasteryo. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at dose-dosenang mga lalaking nakaitim na suit at salamin ang bumaba, seryoso at propesyonal ang dating. Bumuo sila ng 2 linya mula sa tarangkahan hanggang sa pangunahing looban, lumilikha ng isang marangyang daanan. Nataranta ako, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Sino ang mga taong ito? Bakit sila napunta sa liblib na monasteryo na ito? Hindi ko na malayang napaatras ako sa likod ni Kael, naghahanap ng proteksyon. Mula sa nangungunang sasakyan, isang may edad na lalaki na may puting buhok,
na nakasuot ng isang napakagandang suit, ang lumabas. Siya ay may tindig ng isang matagal ng katiwala sa isang marangyang pamilya. Lumapit siya at yumuko ng may paggalang sa harap ni Kyle. Ginoong Monghe, ako po si Mateo, ang katiwala ng chairman. Narito po ako dahil sa inyong mensahe. Tumango si Kyle at tumingin sa akin. Ang taong matagal na niyang hinahanap, marahil ay narito na. Humarap sa akin si Mateo, mabilis na tiningnan ang balat sa aking pulso, at pagkatapos ay yumuko ng may buong paggalang. Binibining tala, nais po kayong makita ng aming chairman. Sabi po niya, ang pagkikita ninyong ito ay lubusang magbabago sa inyong buhay. Sumama po kayo sa amin. Umikot ang mundo ko. Sinong chairman? Bakit niya ako gustong makita? Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, napakabigla, kaya't hindi ko na kayang iproseso. Tumingin ako kay Kyle, nagmamakaawa. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat, isang tahimik na pagpapakalma. Sumama ka na, Hija. Ito ang iyong tadhana, hindi mo ito matatakasan. Tandaan mo, panatilihin mong dalisay ang iyong puso at matatag ang iyong kalooban, malalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas ng loob. Kahit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, alam kong hindi solusyon ang manatili rito magpakailanman. Nasa pinakamababang punto na ng buhay ko, may mas lalala pa ba rito? Huminga ako ng malalim at tumango kay Mateo. Ako. Sasama ako. Tahimik na umandar ang mamahaling sasakyan, inilalayo ako sa payapang kabundukan ng Sagada, at pabalik sa maingay na lungsod ng Makati na gusto ko lang takasan. Nakaupo ako sa likod, katabi si Mateo. Hindi siya gaanong nagsasalita, nanatiling magalang at formal. Tumingin ako sa labas ng bintana, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sino ako para sunduin ng ganito kadakila ng isang makapangyarihang tao? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang sinaunang mansyon na may estilong Espanyol na nakatago sa isang malawak at tahimik na hardin sa gitna ng Makati. Ang karangyaan at kapangyarihan ay mababanaag sa bawat maliit na detalye. Personal akong pinagbuksan ni Mateo ng pinto at iginya sa loob. Sa loob ng mansyon, ang kapaligiran ay solemn at medyo mabigat. Dinala ako sa isang malawak na opisina na may minimalist ngunit napak-eleganteng disenyo. Sa malaking pader sa tapat, isang higanting screen ang nakabukas. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok, may mabait na mukha ngunit napakatalas ng mga mata, ang nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin ng diretsyo sa akin sa pamamagitan ng screen. Kahit larawan lang, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Kumusta ka, Tala? Ako si Alejandro, ang chairman ng Alejandro Holdings. Ang kanyang boses ay malalim at mainit ngunit may hindi nakikitang bigat. Alejandro Holdings. Ang pangalang iyon ay napakapamilyar. Ito ay isa sa pinakamalaking pribadong korporasyon sa Pilipinas na may iba't ibang negosyo at nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Nabasa ko na ang tungkol sa kanila sa mga pahayagan. Pero ano ang kinalaman nito sa akin? Ginoo, hindi ko po maintindihan. Bakit po ninyo ako pinahanap, nahihiya kong tanong. Ngumiti si Alejandro, isang pagod ngunit napakainit ng ngiti. Alam kong biglaan ang lahat para sa'yo, pero wala na akong maraming oras. Matagal na kitang hinahanap, batang may marka ng lotus. Ikinuwento niya sa akin ang isang istorya. Ang aking ina, na ang alam ko lang ay namatay sa isang aksidente sa trabaho noong bata pa ako, ay ang taong nagligtas pala sa kanyang buhay sa isang sunog sa pabrika maraming taon na ang nakalipas. Bago siya pumanaw, hiniling niya kay Alejandro na kung sakaling magkita sila muli ng kanyang anak na may balat na hugis lotus, sana'y tulungan niya ito. May utang na loob si Alejandro sa aking ina, at matapos ang maraming taon ng paghahanap, sa wakas ay nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang dating kaibigan na si Kyle. Wala akong anak. Buong buhay kong itinayo ang Alejandro Holdings. Hindi ko ito may pagkakatiwala sa mga taong sakim at walang kaluluwa. Matagal na kitang inoobserbahan sa pamamagitan ng impormasyong nakalap ng aking mga tauhan. Matalino ka, matatag, at higit sa lahat, mayroon kang mabuting puso. Ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ko at ng iyong ina. Huminto siya sandali bago sabihin ang isang pangungusap na nagpabago sa aking buong mundo. Nagpasya ako, ikaw, Tala Isagani, ang magiging kaisa-isa kong tagapagmana, ang mamamahala sa buong Alejandro Holdings. Hindi ako makatayo ng tuwid, ang hangin sa silid ay tila bumigat.
Ang tagapagmana ng ₱1 bilyong korporasyon. Ito ay mas mahirap paniwalaan kaysa sa isang panaginip. Ako, isang bagong diborsyadong accountant na walang pera, ay biglang magiging pinuno ng isang imperyo ng negosyo. Ginoo, ito'y hindi ko kaya. Wala akong karanasan, wala akong kakayahan, nauutal kong pagtanggi. Ang karanasan ay natututunan, ang kakayahan ay nahahasa. Ang kailangan ko sa iyo ay ang iyong pagkatao. Naniniwala ako sa aking desisyon. Matatag na sabi ni Alejandro. Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Ang babae ay halos kaedad ko, maganda ngunit malamig ang mukha, ang mga mata ay kasing talas ng patalim. Ang lalaki ay medyo mas matanda, eleganteng tingnan ngunit may maitim na balak na nakatago sa kanyang mga mata. Ipinakilala ni Mateo, Binibining Tala, siya po si Binibining Diwa, ang Chief Operating Officer, at si Ginoong Arturo, ang Vice Presidente ng korporasyon. Sinuri ako ni Diwa mula ulo hanggang paa na may halatang pagdududa. Samantala, si Arturo ay ngumiti na tila pala kaibigan, ngunit naramdaman ko ang isang malamig na pagkukunwari sa likod ng ngiting iyon. Chairman, sigurado po ba kayo? Ipagkatiwala ang buong korporasyon sa isang taong walang alam, baka, nagsalita si Diwa, ang boses niya ay malinaw ngunit puno ng paghamon. Sumunod din si Arturo, mas mahinahon ang boses ngunit mas malalim ang kahulugan. Ginoong Chairman, naiintindihan po namin ang inyong kalooban, ngunit ang Alejandro Holdings ay pinaghirapan ng maraming tao. Ang isang mahalagang desisyon na tulad nito ay marahil kailangan ng mas masusing pagsasaalang-alang. Umubo ng bahagya si Alejandro sa screen, naging seryoso ang kanyang tingin. Hindi magbabago ang aking desisyon. Mula ngayon, si Binibining Tala ang aking itinalagang tagapagmana. Diwa, Arturo, responsibilidad ninyong tulungan siyang masanay sa trabaho. Sa pulong ng Board of Directors bukas ng umaga, opisyal na ipapakilala si Tala sa lahat. Pagkatapos noon, namatay ang screen. Ang silid ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Malinaw kong naramdaman ang pagkasuklam mula sa dalawa. Tiningnan ako ni Diwa ng may pagdududa, habang si Arturo, kahit nakangiti pa rin, ay may mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Alam kong hindi magiging madali ang daan na aking tatahakin. Ipinasok ako sa isang labanan na hindi ko pinaghandaan, isang mundo ng kapangyarihan, pera, at mga intriga na hindi ko kayang sukatin. Kinabukasan, dinala ako sa punong tanggapan ng Alejandro Holdings, isang nagtataasang gusali na salamin sa gitna ng lungsod. Suot ang isang business suit na inihanda ni Mateo, pakiramdam ko'y nakasuot ako ng baluti, sinusubukang itago ang kaba at pangamba sa loob. Ang silid pulungan ng Board of Directors ay nasa pinakamataas na palapag, tanaw ang buong lungsod. Sa harap ng mahaba at eleganteng mesa ay naroon na ang halos lahat ng miyembro, pawang mga makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Nang pumasok ako kasama sina Diwa at Arturo, lahat ng mata ay napunta sa akin, mausisa, mapanuri, at may bahid ng pagmamaliit. Bilang Vice-Presidente, tumayo si Arturo at ipinakilala ako ng formal, mga ginoo at ginang, siya si Binibining Tala Isagani. Ayon sa utos ni Chairman Alejandro, mula ngayon, sasali si Binibining Tala sa Board of Directors bilang itinalagang tagapagmana. Isang bulungan ang umalingaw sa silid. Naririnig ko ang mga komentong tulad ng iisang paslit na walang muwang, ano kayang ginamit niyang paraan. Huminga ako ng malalim, sinubukang ituwid ang aking likod. Hindi ko maaaring ipakita sa kanila na mahina ako. Nagsimula ang pulong. Sunod-sunod na mga ulat at proyekto ang ipinresenta. Tahimik akong nakaupo, nakikinig at nagmamasid. Kahit hindi ko pa lubusang naintindihan ang komplikadong operasyon ng korporasyon, dahil sa aking matibay na kaalaman sa accounting, kaya kong unawain ang mga numero. Nang ipresenta ni Arturo ang ulat sa pananalapi para sa huling quarter, may naramdaman akong mali. Ang mga numero ay tila perpekto, ang kita ay lumago ng higit sa inaasahan. Ngunit ang kutob ng isang matagal ng accountant ay nagsasabing mayroong pandaraya. Ang mga gastos para sa ilang bagong proyekto sa mga industrial park sa Timog ay hindi pangkaraniwang mataas, habang ang mga resulta ay malabo ang pagkakalarawan. Maaari po ba akong magtanong? Bigla akong nagsalita, pinuputol ang presentasyon ni Arturo. Natahimik ang buong silid. Lahat ay napatingin sa akin ng may pagkagulat. Maging si Diwa sa tabi ko ay kumunot ang noo. Marahil ay hindi niya inaasahan na maglalakas loob akong magsalita. Huminto si Arturo, medyo nanigas ang ngiti sa kanyang labi.
Sige, binibining tala. Ibinuklat ko ang pahina ng ulat na may problema at itinuro ang mga numero. Ginoong Vice Presidente, sa seksyon ng gastos para sa proyektong Laguna Technopark, bakit po mas mataas ng 30% ang gastos sa mga materyales at transportasyon kumpara sa orihinal na budget, habang ang progreso ng proyekto ay mas mabagal kaysa sa plano? Bukod dito, ang mga supplier na nakalista rito ay pawang mga bagong kumpanya na hindi pa kilala. Nakakasiguro po ba tayo sa kalidad at transparency ng mga kontratang ito? Ang tanong ko ay direkta, matalas, at walang pag-aalinlangan. Naging tensyonado ang kapaligiran sa silid. Malinaw na hindi inaasahan ni Arturo ang sitwasyong ito. Natigilan siya ng ilang segundo bago bumalik ang kanyang kahinahunan. Salamat sa tanong mo, binibining tala. Ito ay isang teknikal na usapin, marahil dahil bago ka pa lang kaya hindi mo pagaanong alam. Ang mga proyektong ito ay may mga partikular na pangangailangan, kaya hindi maiiwasan ang mga karagdagang gastos. Ang lahat ay masusing sinuri ng Departamento ng Pananalapi. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang karanasan at posisyon para pagtakpan ang isyu, habang ipinapahiwatig na ako ay isang tagalabas na walang alam. Pero hindi ako umatras. Maaaring hindi ako pamilyar sa konstruksyon, pero naintindihan ko ang mga numero. Ang pagkakaiba na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso ay hindi matatawag na karagdagang gastos lamang. Hinihiling kong makita ang lahat ng bid documents at orihinal na kontrata ng mga supplier na ito para maging malinaw ang lahat. Ang aking mga salita ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Arturo at sa kanyang mga kakampi. Ilang miyembro ng board na dating neutral ay nagsimulang tumingin kay Arturo ng may pagdududa. Maaaring hindi sila naniniwala sa akin, ngunit naniniwala sila sa lohika ng mga numero. Si Diwa, na kanina patahimik na nagmamasid, ay biglang nagsalita, ang boses ay kasing lamig ng yelo, sa tingin ko ay makatwiran ang hiling ni binibining tala. Ang transparency sa pananalapi ay mahalaga para sa korporasyon. Hihilingin ko sa accounting department na ihanda ang lahat ng dokumento para masuri ni binibining tala. Ang biglaang suporta mula kay Diwa ay nagpatigagal kay Arturo. Hindi na siya makatanggi kaya napilitan siyang tumango. Natapos ang pulong sa isang mabigat na kapaligiran. Alam kong nagsimula ako ng apoy, ginawa ang sarili kong tinik sa lalamunan ni Arturo at ng kanyang mga kapanalig. Ngunit alam ko rin na ito ang tanging paraan para makatayo ako sa lugar na ito. Hindi ako maaaring maging isang puppet na kanilang kinokontrol. Kailangan kong patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng aking sariling kakayahan. Paglabas ko ng silid, nahuli ko ang tingin ni Diwa. Sa kanyang malamig na mga mata, nakita ko ang isang kakaibang sulyap, hindi na ito purong pagmamaliit kundi isang komplikadong muling pagsusuri. Ilang araw pagkatapos ng pulong ng board, nag-organisa ang korporasyon ng isang malaking salu-salo para ipagdiwang ang pagpirma ng kontrata sa isang mahalagang kasosyo mula sa ibang bansa. Dahil sa aking bagong posisyon, hindi ako maaaring hindi dumalo. Inihanda ni Mateo ang isang evening gown na kulay emerald green para sa akin, simple ngunit elegante ang disenyo, na tumulong itago ang aking pagiging mahiyain at nagbigay ng isang mas kumpiyansang anyo. Ang salu-salo ay ginanap sa isa sa mga pinakamarangyang 5-star hotel sa Makati. Ang mga ilaw ng kristal ay nagniningning. Ang malamyos na musika, ang mga taong nakasuot ng magagarang damit, lahat ay bumubuo ng isang mundo ng karangyaan na hindi ko pinangarap noon. Medyo naiilang ako ngunit sinubukan kong panatilihin ang isang formal na ngiti, sumusunod kina Diwa at Arturo upang batiin ang mga mahahalagang bisita. At sa gitna ng kumikinang na lugar na yon, nakita ko sila, si Dionisio, ang dati kong asawa, na nakaakbay kay Corazon, ang dati kong kaibigan. Kasama nila si Senora Isabela, ang dati kong biyenan. Naroon din sila. Napakaliit nga naman ng mundo, o mas tamang sabihin, napakaliit ng mundo ng mga mayayaman sa lungsod na ito. Si Dionisio ay nakasuot ng isang mamahaling suit, mas gwapo kaysa dati. Si Corazon naman ay nakaisang matingkad na pulang bestida na nagpapakita ng kanyang hubog, na may kumikinang na diamanteng kwintas. Hindi nagpahuli si Senora Isabela, nakasuot ng isang eleganteng sutlang gown, puno ng alahas, at mayabang ang mukha. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang labis na pagkagulat sa kanilang mga mata, na mabilis na naging paghamak at pangungutya. Hindi nila inaasahan na ang babaeng kalalayas lang nila sa bahay ilang linggo na ang nakalipas ay makakarating sa isang marangyang lugar na tulad nito. Si Senora Isabela ang unang hindi nakapagpigil.
Kinalagkad niya ang kanyang anak at ang kanyang magiging manugang palapit sa akin. Sinadyang lakasan ang boses para marinig ng lahat sa paligid. Aba, hindi ba't ito ang dati kong manugang? Ang babaeng baog na pinalayas na namin, paano ka nakapasok dito? Siguro ay nagtatrabaho ka bilang serbidora o kumakapit sa kung sinong matandang mayaman. Ang masasakit na salita niya ay nagdulot ng pag-usisa mula sa ilang tao sa paligid. Nag-init ang mukha ko pero sinabi ko sa sarili kong hindi ako dapat magpatalo. Hindi na ako ang dating tala. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na may kakaibang kapayapaan. Kumusta po, Senora? Matagal na rin po tayong hindi nagkita. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito po ako bilang panauhin ng Alejandro Holdings. Nagulat si Senora Isabela sa aking kilos. Maging sina Dionisio at Corazon ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat. Agad na nagsalita si Corazon, matamis ngunit may tinik ang boses. Tala, ano bang pinagsasabi mo? Bakit naman imbitahan ng Alejandro Holdings ang isang hamak na accountant na tulad mo? O baka may kakilala kang mataas ang posisyon doon? Sinadya niyang diinan ang salitang kakilala, ipinapahiwatig na gumamit ako ng maruming paraan para makarating dito. Tiningnan ko ng diretsyo si Corazon, ang mga matang dati malapit sa akin, ngunit ngayon ay puno na ng pagiging estranghero. Salamat sa iyong pag-aalala. Sa tingin ko, hindi ko kailangang iulat sa iyo ang mga ginagawa ko. Sa halip, dapat ay paghandaan niyo na ang kasal niyo, hindi ba? Binabati ko kayo. Pagkasabi ko nito, akma na akong tatalikod para iwasan sila, ngunit hinawakan ni Dionisio ang aking kamay. Tala, huwag kang magpanggap na malinis. Alam ko ang uri mo, ngayong wala ka na sa akin, magiging maayos ba ang buhay mo? Salamat sa pag-aalala. Inalis ko ang kanyang kamay, ang boses ko ay lumamig. Maayos na maayos ang buhay ko, mas maayos pa kaysa noong nasa bahay na yon ako. Ang aking kahinahunan at katatagan ay nagpatigagal sa kanilang tatlo. Sanay sila sa isang tala na matiisin at sunod-sunuran, hindi sa isang babaeng puno ng kumpiyansa at talas sa kanilang harapan. Sakto namang lumapit si Arturo, ipinatong ang isang kamay sa aking balikat na may pekeng paglalapit. Tala, bakit ka nag-isa rito? Hinihintay ka na ng mga kasosyo natin. Pagkatapos ay lumingon siya sa pamilya ni Dionisio at nakangiting sinabi, paumanhin, si Binibining Tala ay isa sa aming bagong senior executive, ang taong pinagkakatiwalaan mismo ni Chairman Alejandro. Siguro'y nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagpapakilala ni Arturo ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanilang tatlo. Napanganga si Senora Isabela, ang mukha niya ay nagpalit-palit sa pagitan ng putla at pula. Si Corazon naman ay namutla at hindi makapagsalita. At si Dionisio, tiningnan niya ako nang may hindi makapaniwalang tingin. Alam kong hindi ito ginawa ni Arturo para tulungan ako, kundi para ipakita ang kanyang kapangyarihan at balaan ang sinumang manggugulo sa kanyang party. Ano man ang dahilan, lihim akong nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa akin. Matapos makawala sa kanila, humanap ako ng isang tahimik na sulok sa balkonahe para huminga. Hindi pa rin mapakali ang aking kalooban. Sakto namang narinig ko ang pag-uusap ni Dionisio at ng isang estrangherong lalaki sa isang sulok malapit doon. Huwag kang mag-alala, kontrolado pa rin ang lahat. Kahit nakapasok ang babaeng iyon, wala siyang magagawa. Tuloy pa rin ang plano natin. Pabulong na sabi ni Dionisio. Sumagot ang lalaki, mas mabuti nang mag-ingat. Huwag mong kalimutan ang orihinal na dahilan kung bakit mo siya nilapitan. Dapat manatiling lihim ang lahat. Ang maikling pag-uusap na iyon ay nagpadala ng kilabot sa aking likuran. Orihinal na dahilan? Plano. Ibig sabihin, ang kasal ko, ang kataksilan ni Dionisio at Corazon, lahat ay hindi nagkataon lamang. Ibig sabihin, bahagi ito ng isang mas malaking sabuatan na matagal nang binalak. Isang malaking pagdududa ang nagsimulang umusbong sa aking puso. Ang mga salitang narinig ko sa salusalo ay hindi maalis sa isip ko. Ang kasal ko ay isang bitad. Ibig sabihin, may isang taong matagal nang gustong kontrolin ako, bago pa man ako makatapak sa Alejandro Holdings. Sino siya? Si Arturo ba? Ang lahat ay tila nagkakataon lamang. Ang pagdating ko ay sumira sa plano ng isang tao. At ngayon, nasa gitna ako ng isang bagyo ng mga sabuatan na hindi ko kayang hulaan. Ang pagdududa na iyon ay nag-udyok sa akin na kumilos. Hindi ako maaaring manahimik at hintayin ang pag-atake ng kaaway. Kailangan kong malaman kung sino at ano ang aking kinakaharap.
Nagsimula ako sa pinakamalapit sa akin, ang aking nakaraan at ang nakaraan ng aking ina. Naalala ko ang sinabi ni Ginoong Alejandro. Ang aking ina ay dating empleyado ng Alejandro Holdings. Posible kayang mayroong misteryo sa kanyang pagkamatay na may kaugnayan sa mga lihim ng korporasyon. Nagpa siya akong kausapin si Diwa. Kahit na malamig at mapagduda pa rin ang kanyang pakikitungo, matapos ang nangyari sa pulong, naramdaman kong siya lamang ang tanging tao sa pamunuan na pansamantala kong mapagkakatiwalaan ang profesionalismo, kung hindi man ang pagiging patas. Pumunta ako sa opisina ni Diwa, kumatok at pumasok. Gusto kong makita ang mga lumang file ng mga empleyado ng korporasyon mula mga 20 taon na ang nakalipas. Diretso kong sinabi. Tumingin si Diwa mula sa kanyang computer. Ang matalas niyang mga mata ay sinusuri ako. Anong hinahanap mo sa mga lumang dokumentong iyon? Gusto kong hanapin ang file ng aking ina. Si Amalia Isagani, nagtrabaho siya rito dati, mahinahon kong sagot. Nanahimik si Diwa sandali, tila nag-isip. Sa huli, kinuha niya ang telepono. Air Department, dalhin niyo ang lahat ng naka-archive na file mula 1,995 hanggang 2,005 sa opisina ko ngayon din. Kahit hindi niya naintindihan ang aking layunin, marahil dahil sa utos ni Ginoong Alejandro na tulungan ako, hindi tumanggi si Diwa. Ilang sandali pa, ilang kahon ng luma at maalikabok na dokumento ang dinala. Itinuro ni Diwa ang mga ito at sinabing, ito na ang lahat ng natitira sa amin. Maaari mo itong tingnan dito. Nagpasalamat ako at sinimulan ang aking gawain. Binuklat ko ang bawat pahina ng mga dokumentong naninilaw na sa paglipas ng panahon. Ang amoy ng lumang papel ay sumingaw. Matapos ang halos 1 oras ng paghahanap, sa wakas ay nakita ko ito. Isang manipis na folder na may pangalan ng aking ina sa labas, Amalia Isagani. Bumilis ang tibok ng aking puso. Maingat ko itong binuksan. Sa loob ay ang mga pangunahing impormasyon, petsa ng pagsisimula, posisyon bilang accountant sa isang pabrika ng tela na pag-aari ng korporasyon. At pagkatapos ay nakita ko ang huling papel, isang abiso tungkol sa isang aksidente sa trabaho. Napakaikli ng nilalaman. Sinasabi lang na naaksidente ang aking ina sa isang night shift dahil sa isang short circuit na nagdulot ng sunog sa bodega ng tela at hindi na nakaligtas. Ang petsa ng aksidente ay eksaktong 20 taon na ang nakalipas. Walang detalyadong ulat ng investigasyon, walang pinal na konklusyon sa sanhi ng insidente. Ang lahat ay tinapos ng mabilis at malabo. Isang simpleng short circuit lang ba? Bakit napakaikli ng ulat? Isang malakas na pagdududa ang lumitaw sa aking puso. Ang pagkamatay ng aking ina ay tiyak na hindi kasing simple ng nakasulat sa papel. Natulala ako sa opisina ni Diwa, gulong-gulo ang isip. Habang sinusubukan kong ayusin ang aking mga iniisip, isang bagong email ang dumating sa aking computer. Walang subject, at ang nagpadala ay isang kakaibang address na may mga walang kahulugang karakter. Nag-atubili ako sandali bago ito buksan. Ang laman ay isang maikling linya lamang, ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi aksidente. Pumunta ka sa Batangas Port, hanapin mo ang isang taong nagngangalang Rico Peclat. Sa ibaba ay isang solong letra, nagulat ako. Sino ang nagpadala ng email na ito? Paano nila nalaman na iniimbestigahan ko ang pagkamatay ng aking ina? At sino si Sino si Rico Peclat sa Batangas Port? Sunod-sunod na tanong ang lumitaw sa aking isipan. Ang misteryosong email na ito ay nakakatakot ngunit tila isang sinag ng liwanag sa kadiliman. Kinumpirma nito na tama ang aking hinala at binigyan ako ng unang palatandaan. Kahit na napakadelikado, alam kong malapit na akong pumasok sa isang mapanganib na landas upang hanapin ang katotohanan. Ang misteryosong email ay parang sulo na nagbibigay liwanag sa makapal na hamog na bumabalot sa akin. Batangas Port, Rico Peclat. Hindi ko alam kung kaibigan o kaaway ang nagpadala, ngunit hindi ko maaaring baliwalain ang nag-iisang pahiwatig na ito. Alam kong mapanganib ang biyaheng ito. Ang aking kaaway, ang nagtago ng krimen sa loob ng 20 taon, ay tiyak na hindi ako hahayaang buksan muli ang nakaraan. Nagpa siya akong kumilos ng palihim. Nagpaalam ako kay Mateo na magbabakasyon ako ng ilang araw para umuwi sa probinsya. Hindi ko sinabi kung saan ako pupunta, gumawa lang ako ng dahilan para walang maghinala. Kahit medyo nag-aalala si Mateo, iginalang niya ang aking desisyon at nag-ayos ng isang pribadong sasakyan.
Alam kong sinusubaybayan ako, marahil ng mga tauhan ni Arturo, kaya kailangan kong maging maingat sa bawat kilos. Kinaumagahan, umalis ako. Dinala ako ng sasakyan palabas ng Makati, patungo sa siyudad ng Batangas. Sa buong biyahe, mabigat ang aking kalooban. Itong si Ginoong Rico ba ay isang mabuting tao? Ang pagkikita ba namin ay isang patibong? Ngunit ang isipan tungkol sa malabong pagkamatay ng aking ina ay nag-udyok sa akin, nagbigay ng lakas ng loob. Sinalubong ako ng Batangas ng matinding sikat ng araw at maalat na hangin ng dagat. Ang daungan ay malawak, maingay at komplikado. Ang ingay ng mga barko, ang langit-ngit ng mga crane, at ang sigawan ng mga tao ay lumikha ng isang magulong simponya. Ang amoy ng isda, langis ng makina, at dagat ay naghahalo, lumilikha ng isang makapal na hangin. Ang paghahanap sa isang tao na may palayaw na Rico Peklat sa isang malawak at mataong lugar ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Nagsimula akong magtanong sa mga maliliit na tindahan sa tabi ng daungan kung saan madalas magtipon ang mga kargador. Sa una, lahat ay tumitingin sa akin ng may pag-usisa. Ang isang babaeng tulad ko na maayos manamit ay halatang hindi nabibilang dito. Ngunit sa pamamagitan ng pasensya at kaunting tip, sa wakas ay nakakuha ako ng impormasyon. Si Rico Peklat ay isang kilalang tao roon. Dati siyang siga ngunit nagretiro na at ngayon ay may-ari ng isang maliit na grupo ng mga kargador. Itinuro nila sa akin ang isang lumang bodega sa isang maliit na eskinita. Pinuntahan ko ang address. Ang bodega ay mahalumigmig at madilim. Isang lalaking nasa 60 na pula, matipuno pa rin ngunit may bakas na ng panahon, ang nakaupo sa isang lumang silyang kahoy, may hawak na sigarilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng karanasan, at may isang mahabang peklat sa kaliwang kilay. Siya nga. Maaari po bang magtanong, kayo po ba si Ginoong Rico? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Tumingala siya, nanliit ang mga mata habang tinitingnan ako. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ako po si Tala. May nagsabi sa akin na puntahan ko raw kayo, dahil alam niyo ang tungkol sa aking ina, si Amalia Isagani, na namatay sa sunog sa pabrika ng tela ng Alejandro Holdings 20 taon na ang nakalipas. Nang marinig niya ang pangalan ng aking ina at ang korporasyon, agad na nagbago ang mukha ni Ginoong Rico. Naging alerto siya at iwinagayway ang kanyang kamay, nagkakamali ka ng tao. Wala akong kilalang Amalia, at lalong hindi ko alam kung ano ang holdings na yan. Ginoong Rico, alam kong natatakot kayo, pero ako ang anak niya, kailangan kong malaman ang katotohanan. Pakiusap po, tulungan niyo ako, taimtim kong sabi, nangingilid na ang luha. Tinitigan ako ni Rico ng matagal. Marahil ay naantig siya sa aking sinseridad at sakit. Bumuntong hininga siya, lumingon-lingon na parang takot na may makarinig, at sinenyasan akong pumasok sa loob ng bodega. Kilala ko ang nanay mo. Si Amalia ay isang mabait at matapang na babae, lumalim ang boses ni Rico. Noong taon na yon, ako ang foreman sa bodega ng pabrika. Ang nanay mo, bilang accountant, ay natuklasan na ang vice president ng pabrika noon, si Arturo, ay kasabwat ng mga tagalabas para nakawin ang pondo para sa mga materyales ng kumpanya. Nangungulekta siya ng sapat na ebidensya para isumbong ito. Kaya si Arturo nga. Puno ng galit ang aking puso. Kaya ang sunog na yon, nanginginig kong tanong. Hindi iyon aksidente, matatag na sabi ni Rico. Iyon ay sinadyang sunog para pagtakpan ng lahat, para sirain ang lahat ng libro at dokumento na hawak ng nanay mo. Si Arturo ang may gawa noon. Narinig ko lang ang pag-uusap nila ng kanyang mga tauhan, kaya nalaman ko. Pero noong panahong iyon, nag-iisa lang ako, wala akong magawa. Pagkatapos noon, binugbog din nila ako at pinalaya sa pabrika. Kaya napadpad ako rito para mabuhay, kwento ni Rico, puno ng hinanakit. Sinabi niya na isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Ginoong Alejandro na inatasang magbantay sa pabrika, ngunit pagkatapos ng insidente, sinakop na ng grupo ni Arturo ang lahat. Binibining Tala, ngayon nasa panganib ka na. Si Arturo ay isang tusong lobo, malupit at gagawin ang lahat. Kailangan mong mag-ingat, paalala ni Rico. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang susi at ibinigay sa akin. Ito ang ibinigay sa akin ng nanay mo bago siya maaksidente. Sinabi niyang kung may masamang mangyari sa kanya, hanapin ko raw ang paraan para maibigay ito sa kanyang anak. 20 taon ko itong itinago. Hindi ko alam kung para saan ito, pero sana makatulong ito sa'yo.
Nanginginig kong kinuha ang susi, ramdam ang init mula sa kanyang palad. Ito ang alaala ng aking ina. May isa pa, seryosong tumingin sa akin si Rico, kailangan mong mag-ingat din kay Diwa. Siya ang paboritong estudyante ni Ginoong Alejandro, pero siya rin ang inalagaan ni Arturo mula pa noong una. Walang nakakaalam kung kaninong panig talaga siya. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Ang babala tungkol kay Diwa ay lalong nagpagulo sa aking isipan. Posible kayang pati ang babaeng iyon ay tauhan ni Arturo. Sakto namang mula sa labas ng bodega, narinig ang sunod-sunod na yabag. May dumarating. Umalis ka na, nag-aalalang itinulak ako ni Rico papunta sa likurang pinto. Tumakbo ka, huwag kang lilingon. Hindi pa ako nakakabawi ng ilang lalaking mukhang sanggano ang pumasok. Narinig ko na lang ang sigaw ni Rico at ang kalabog ng mga gamit sa likuran. Kinagat ko ang aking labi, ginamit ang lahat ng lakas para tumakbo palabas ng eskinita at sumama sa agos ng mga tao sa daungan. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol, puno ng takot at galit. Dahil sa akin, napahamak si Ginoong Rico. Hinigpitan ko ang hawak sa susi, ipinangako sa sarili na hindi ko sasayangin ang kanyang sakripisyo. Kailangan kong ilantad ang kasamaan, hingin ang hustisya para sa aking ina at para sa lahat ng mga inosenteng biktima. Bumalik ako sa Makati sa gabing iyon, mabigat ang dibdib at puno ng takot. Ang imahe ni Ginoong Rico na pinalilibutan ng mga siga ay hindi maalis sa isip ko. Hindi ako naglakas loob na tumawag ng pulis dahil alam ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Arturo. Madali niyang baluktutin ang katotohanan at baka ako pa ang pagbintangan. Ngayon, kailangan kong umasa sa sarili ko. Pagdating sa mansyon, sinubukan kong maging normal para hindi maghinala si Mateo. Sinabi kong medyo pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Pagpasok sa kwarto, agad kong nilock ang pinto at inilabas ang lumang susi na bigay ni Rico. Ito ay isang maliit na tansong susi, kupas na sa paglipas ng panahon, na may nakaukit na numero at pangalan ng isang lumang bangko. Tiyak na ito ang susi ng isang safety deposit box. Kinaumagahan, pinuntahan ko ang address ng bangko. Sa kabutihang palad, kahit nagpalit na ito ng pangalan at sumanib sa iba, ang lumang branch ay bukas pa rin. Matapos ipakita ang aking pagkakakilanlan at dumaan sa ilang komplikadong proseso, sa wakas ay pinapasok ako sa vault. Ginamit ng empleyado ang dalawang susi, isa sa akin at isa sa bangko, para buksan ang kahon na 20 taon nang nakatago. Kumakabog ang puso ko nang buksan ang takip. Sa loob, walang pera o alahas, kundi isang lumang leather-bound na kwaderno at ilang litrato ko noong bata pa. Nanginginig kong kinuha ang kwaderno. Ito ang sulat kamay ng aking ina. Bawat linya ay pamilyar, naalala ko lang ng bahagya mula sa mga liham na ipinapadala niya sa aking lolo't lola noong bata pa ako. Niyakap ko ang kwaderno, hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Ito ang pinakamahalagang pamana na iniwan ng aking ina. Nagmamadali akong umalis sa bangko, humanap ng tahimik na coffee shop at sinimulang buklatin ang bawat pahina. Ang kwaderno ay hindi isang talaarawan ng damdamin, kundi isang maingat na talaan ng trabaho ng isang accountant. Gumamit ang aking ina ng mga simbolo at pinaikling salita para itala ang mga kahina-hinalang transaksyon, mga peking resibo, at mga daloy ng pera na malabo ang pinagmulan. Sa pagitan ng mga numero ay may mga maikling tala, petsa, kalahati lang ng tela mula sa EHA ang dumating kumpara sa resibo. Saan napunta ang natira? Sabi ni Arturo, problema sa pagpapadala, pero nakita ko siyang kausap ang supplier. Petsa, isang malaking halaga ang ginastos para sa maintenance ng makina pero walang anumang ulat. Ang pera ay napunta sa isang construction company na pag-aari ng bayaw ni Arturo. Habang nagbabasa, lalo akong natakot at nagalit. Ang aking ina, sa talas ng isang accountant, ay unti-unting natuklasan ang isang malaking network ng korupsyon na pinamumunuan ni Arturo. Matagal na niyang ninanakawan ang kumpanya. Hindi ito binaliwala ng aking ina. Lihim siyang nag-imbestiga, nangolekta ng ebidensya na may balak na ilantad ang lahat. Sa huling pahina ng kwaderno, ang sulat ng aking ina ay nagmamadali at nanginginig, nagsisimula na siyang maghinala sa akin. Kailangan kong kumilos ng mas mabilis. Kinopya ko ang ilang mahahalagang dokumento at itinago sa isang ligtas na lugar. Kung may mangyari sa akin, sana isang araw ay mahanap ito ng aking anak na si Tala at hingin ang hustisya. Doon nagtatapos ang huling salita. Iyon din ang araw na naaksidente ang aking ina.
Isinara ko ang kwaderno, nanginginig ang mga kamay sa galit at sakit. Ang aking ina ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang katotohanan. At ang salarin ay malaya pa rin at nasa isang napakataas na posisyon. May utang akong pangako sa aking ina. Isang pangako na ilalantad ang salarin. Ang kwadernong ito ay ebidensya, ngunit hindi pa sapat. Kailangan kong hanapin ang mga orihinal na dokumento na itinago ng aking ina. Sakto namang tumunog ang aking telepono. Si Mateo. Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Binibining tala, umuwi ka na agad. Biglang lumala ang kalagayan ng chairman. Sabi ng doktor. Baka hindi na siya magtagal. Nanlumo ako. Hindi maaaring may mangyari kay Ginoong Alejandro. Siya ang nag-iisang kumakalinga sa akin ngayon. Kung mawawala siya, mag-isa kong haharapin ang tusong si Arturo. Nagmadali akong magbayad at sumakay ng sasakyan pabalik. Ang laban ko ay tila nagsisimula pa lang pero nahaharap na agad sa pinakamalaking pagsubok. Wala nang maraming oras. Nagmamadali akong bumalik sa mansyon, gulong-gulo ang isip. Paghinto pa lang ng sasakyan, agad akong tumakbo sa loob. Ang kapaligiran sa bahay ay mabigat, tila may lamay. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadali. Nakatayo si Mateo sa pinto ng silid ni Ginoong Alejandro, ang kanyang matandang mukha ay puno ng pag-aalala at sakit. Nang makita niya ako, agad siyang sumenyas, hinihintay ka ng chairman. Wala na siyang maraming oras. Pumasok ako sa silid, nakahiga si Ginoong Alejandro sa kama, napapaligiran ng mga aparatong medikal. Maputla ang kanyang mukha, mahina ang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliwanag pa rin nang makita ako. Naroon na sina Arturo at Diwa. Bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon. Si Arturo ay nagpapakita ng kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kasiyahan. Si Diwa naman ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bato, walang emosyon, na lalo kong ikinaduda. Tala. Lumapit ka sa akin, mahina at putol-putol na sabi ni Alejandro. Agad akong lumuhod sa tabi ng kama, hinawakan ang kanyang payat at malamig na kamay. Bumuhos ang aking mga luha. Kahit sandali ko pa lang siyang nakilala, siya ang nag-ahon sa akin mula sa kawalan ng pag-asa, ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay at lumaban. Sa aking puso, siya ay parang isang lolo, ang nag-iisang kamag-anak na natitira. Chairman, magpakatatag po kayo. Magiging maayos din po kayo, sabi ko ng pautal. Umiling si Alejandro, isang pagod na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Alam ko ang aking kalagayan. Hindi na ako magtatagal. Pero bago ako umalis, kailangan kong ibigay ito sa'yo. Sumenya siya kay Mateo. Nagdala si Mateo ng isang pulang kahon na gawa sa seda at magalang na binuksan ito. Sa loob ay isang selyo na gawa sa jade na may magandang ukit ng isang agila. Ito ang pinakamataas na legal na selyo ng korporasyon. Ito ay kumakatawan sa ganap na kapangyarihan. Mula ngayon, ipinapasa ko ito sa'yo. Ginamit ni Alejandro ang kanyang huling lakas para ilagay ang selyo sa aking palad. Gamitin mo ito para protektahan ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. At para makamit ang hustisya para sa iyong ina. Hinigpitan ko ang hawak sa selyo. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang buong imperyo, ng tiwala, at ng isang malalim na galit. Tumango ako habang lumuluha, ipinapangako ko po, gagawin ko. Kumislap ang mga mata ni Arturo sa inggit nang makita ang selyo, ngunit mabilis niya itong itinago. Lumapit siya, puno ng pighati ang boses, Chairman, huwag po kayong mag-alala, kami ni Tala ang magtutulungan para sa korporasyon. Hindi tumingin si Alejandro kay Arturo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Nag-iwan ako ng isang video sa computer sa aking opisina. Ang password ay ang kaarawan ng iyong ina. Panoorin mo itong mag-isa. Sasabihin sa iyo ng video na yon kung ano ang susunod mong gagawin. Mag-ingat ka. Sa mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat ay tulad ng kanilang ipinapakita. Pagkasabi nito, naging mabilis ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa malayo at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kamay na hawak ko ay bumitaw. Ang tunog ng heart monitor ay naging isang mahabang, nakakabinging linya. Pumanaw na si Chairman Alejandro. Napasubsob ako sa tabi ng kama, umiiyak ng walang tunog. Wala na ang nag-iisang taong kumakalinga sa akin. Mula ngayon, kailangan kong lumaban mag-isa.
Maging si Mateo ay hindi napigilang lumuha. Si Arturo naman ay nagmamadaling tumawag, marahil para ipaalam ang balita at simulan ang kanyang mga plano. Tanging si Diwa lang, nakatayo pa rin siya sa sulok ng silid. Ang tingin niya kay Ginoong Alejandro ay may kakaibang emosyon, isang pighati na maingat na itinago sa likod ng kanyang malamig na anyo. Matapos ang lahat, naglakad ako papunta sa opisina ni Ginoong Alejandro, kung saan ko siya unang nakita sa screen. Umupo ako sa kanyang silya, binuksan ang computer at inilagay ang password. Isang video file ang lumitaw. Isinaksak ko ang earphones at pinindot ang play. Lumitaw ang mukha ni Ginoong Alejandro, mukhang mas malusob, marahil ay matagal nang nai-record ang video na ito. Tala, kapag napanood mo ang video na ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito. Paumanhin kung nag-iwan ako sa iyo ng napakabigat na pasanin, pero wala na akong ibang pagpipilian. Si Arturo ay isang lobo na nagbabalak kayong tupa, matagal na niyang binalak na agawin ang Alejandro Holdings. Ang pagkamatay ng iyong ina ay kagagawan niya. Alam ko, pero wala akong sapat na ebidensya para ilantad siya. Naglagay siya ng mga tauhan sa lahat ng dako ng korporasyon, tinatakpan ang lahat ng bakas ng napakahusay. Ibinigay ko sa iyo ang selyo bilang pag-asa. Gagawin niya ang lahat para makuha ito mula sa iyo. Mag-ingat ka ng mabuti. Hinala ko, may espiya sa mga pinakamalapit sa akin. Maging si Diwa, kahit na siya ang pinagkakatiwalaan kong estudyante, mayroon siyang mga komplikadong relasyon at minsan ay mahirap basahin. Hindi ako sigurado sa kanya. Kailangan mong humusga para sa iyong sarili, alamin kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Ang huling pahiwatig na maibibigay ko sa iyo ay nasa lugar kung saan nagsimula ang krimen, ang lumang pabrika ng tela. Itinago ng iyong ina ang pinakamahalagang ebidensya doon. Hanapin mo ang lumang silid aklatan, selyado na ito mula pa noong sunog. Marahil ay naroon ang sagot na hinahanap mo. Magpakatatag ka, Tala. Naniniwala akong magagawa mo ito. Natapos ang video. Bumigat ang aking puso. Ang babala ni Ginoong Alejandro tungkol kay Diwa ay tugma sa sinabi ni Ginoong Rico. Lumaki ang pagdududa ko. Pero hindi ito ang oras para panghinaan ng loob. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong pumunta sa lumang pabrika, hanapin ang selyadong silid na yon. Ang libing ni Ginoong Alejandro ay ginanap ng marangya ngunit pribado. Sa mga araw ng burol, si Arturo ang laging nagpapakitang pinakaabala at nalulungkot. Kinakatawan niya ang pamilya, sinusubukang ipakita na siya ang karapat-dapat na tagapagmana sa mata ng mga shareholder at kasosyo. Tahimik ko lang ginawa ang aking tungkulin habang iniisip ang misyon na iniwan ni Ginoong Alejandro. Pagkatapos ng libing, nagpa siya akong kumilos. Ang lumang pabrika ng tela, kung saan namatay ang aking ina. Matapos ang sunog, bahagyang inabandona na ito, ilang maliliit na pagawaan na lang ang gumagana. Sa dahilan na inspeksyonin ko ang mga pasilidad ng korporasyon, hiniling kong dalhin ako roon. Ang lumang pabrika ay nasa labas ng lungsod, madilim at sira-sira. Ang mga pader ay may mga mansa, ang mga bintana ay basag, at ang damo ay matataas. Naglakad ako sa isang lumang pasilyo, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Ayon sa lumang mapa na nahanap ko sa database ng korporasyon, ang silid aklatan ay nasa dulo ng gusaling pang-administratibo, isang lugar na halos abandonado na. Nakita ko ang isang mabigat na pintuang kahoy na mayroon pa ring naninilaw na selyo ng pulisya mula 20 taon na ang nakalipas. Ang kandado ay kinakalawang na. Ginamit ko ang aking hair clip, isang maliit na trick na natutunan ko noon, at matapos ang ilang sandali, bumukas ang kandado. Itinulak ko ang pinto at pumasok, isang amoy ng amag at lumang papel ang sumalubong sa akin. Ang silid ay madilim at maalikabok, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na bintana sa itaas. Dose-dosenang mga bakal na kabinet ang nakatayo na parang mga multo. Binuksan ko ang flashlight ng aking telepono at nagsimulang maghanap. Hindi ko alam kung saan itinago ng aking ina ang ebidensya, kaya isa-isa kong sinuri ang bawat kabinet. Karamihan sa mga dokumento ay sira na dahil sa panahon at halumigmig, ang papel ay marupok na, at ang mga sulat ay malabo na. Matyaga kong binuklat ang bawat folder, umaasang makahanap ng pahiwatig. Matapos ang halos 2 oras, nang halos sumuko na ako, may napansin akong kakaiba sa isa sa mga kabinet sa dulo ng silid. Ang ilalim nito ay tila binuksan at ibinalik. Ginamit ko ang lahat ng lakas para alisin ang bakal na takip sa ilalim.
Sa ilalim ay isang maliit na espasyo, at doon, maingat na binalot sa maraming plastik, ay isang folder ng mga dokumento. Kumabog ang puso ko. Nanginginig kong binuksan ito. Ito na nga. Ang mga kopya ng bank statement, orihinal na resibo, at mga kontratang may pirma ni Arturo, lahat ay hindi maikakailang ebidensya na ninakawan niya ang kumpanya at inilipat ang pera sa kanyang mga pekeng kumpanya. Ito ang mga bagay na ipinaglaban ng aking ina hanggang sa kanyang huling hininga. Niyakap ko ng mahigpit ang folder, bumuhos ang luha ng tuwa at paghati. Sa wakas, nahanap ko na. Sa mga ito, kaya kong pabagsakin si Arturo at makamit ang hustisya para sa aking ina. Habang abala ako sa aking emosyon, isang ingay ang narinig mula sa pinto. Lumingon ako. Sa mahinang liwanag mula sa pasilyo, isang anino ang nakatayo. Si Diwa. Nanlamig ang aking buong katawan. Bakit siya narito? Sinusundan niya ba ako? Ang babala ni na Ginoong Alejandro at Ginoong Rico ay umalingaw sa aking isipan. Anong ginagawa mo rito? Ang malamig na boses ni Diwa ay umalingaw sa tahimik na silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa folder na hawak ko. Agad kong itinago ang folder sa aking likuran, umatras ng ilang hakbang, puno ng pag-ingat. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Bakit ka nandito? Nandito ako para kunin ang bagay na hawak mo. Pumasok si Diwa sa silid at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang malakas na kalabog, pinuputol ang lahat ng aking daan palabas. Ibigay mo sa akin yan, Tala. Bakit ko ibibigay sa'yo? Para iabot mo kay Arturo, pasigaw kong sabi, hinigpitan ang hawak sa mga dokumento. Alam ko na ang lahat. Tauhan ka rin niya, hindi ba? Hindi agad sumagot si Diwa. Tinitigan niya lang ako, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong emosyon. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpatibay sa aking hinala. Nasa bingit ako ng alanganin. Sa loob ng lumang silid aklatang ito, isang tensyonadong paghaharap sa pagitan ng dalawang babae ang nagsimula. Ang isa ay may hawak na lihim ng nakaraan, at ang isa ay may misteryosong pagkatao, hindi malinaw kung kaibigan o kaaway. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Nagkaharap kami ni Diwa, pinaghihiwalay ng mga lumang kabinet at ng alikabok. Naghanda ako, handang lumaban hanggang sa huli para protektahan ang mga dokumento ng aking ina. Lahat ng babala tungkol kay Diwa ay bumalik sa aking isipan, na nagpapatibay sa aking paniniwala na siya ay espiya ni Arturo. Iniisip mong tauhan ako ni Arturo. Biglang tumawa si Diwa, isang malamig at mapanuyang tawa. Kung tauhan niya ako, matagal nang wala sa iyo ang mga dokumentong iyan. Kumulot ang noo ko, hindi ko siya maintindihan. Mas malayo ang iniisip ni Chairman Alejandro kaysa sa inaakala mo. Nagpatuloy si Diwa, ang kanyang boses ay hindi nagalit kundi malumanay, may kasamang kalungkutan. Alam niyang hindi ka hahayaan ni Arturo. Alam din niyang hindi mo kayang labanan ang tusong iyon ng mag-isa. Kaya kailangan niya ng isang taong kikilos sa dilim, isang taong magpoprotekta at susubok sa iyo. Lumapit si Diwa, wala siyang balak na saktan ako. Ang malamig na pakikitungo ko, ang pagdududa ko sa iyo mula pa noong una, lahat ay bahagi ng plano ng chairman. Gusto niyang makita kung mayroon kang sapat na tapang at talino para makayanan ang pressure. Gusto niyang ikaw mismo ang humanap ng daan, ikaw mismo ang tumuklas ng katotohanan, at hindi umasa sa tulong na nakahain na. Naguluhan ako. Ano ito? Isang pagsubok lang ba ang lahat? Hindi ako naniniwala. Nanatili akong mapagmatsyag. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala. Bumuntong hininga si Diwa. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang gintong fountain pen, ang uri ng panulat na nakita kong ginagamit ni Ginoong Alejandro. Dahan-dahan niyang inikot ang dulo ng panulat, isang maliit na siwang ang bumukas, at naglantad ng isang nakarolyong papel sa loob. Ibinigay ito sa akin ni Diwa. Ito ang sulat na iniwan ng chairman para sa akin. Sinabi niyang kapag nahanap mo na ang lugar na ito at ang mga ebidensyang ito, saka ko lang ito maaaring ipakita sa iyo. Nanginginig kong binuksan ang maliit na rolyo. Lumitaw ang sulat kamay ni Ginoong Alejandro, pamilyar at puno ng kapangyarihan. Diwa, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi binigo ni Tala ang aking inaasahan. Napatunayan na niya ang kanyang kakayahan. Mula ngayon, ang iyong misyon ay hindi na pagsubok, kundi proteksyon at pakikipagtulungan. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng iyong nakolekta.
Kayo ang aking huling pag-asa para protektahan ang Alejandro Holdings. Magtiwala kayo sa isa't isa. Gumuho ang pader na itinayo ko sa aking sarili. Muling bumuhos ang aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa, ng kagaanan, at ng pasasalamat. Hindi pala ako nag-iisa. Si Ginoong Alejandro, hanggang sa huling sandali, ay inayos ang lahat para protektahan ako. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ng mas maaga? Tanong ko ng pautal. Dahil iyon ang tanging paraan para hindi maghinala ang kaaway. Sagot ni Diwa, medyo lumambot na ang boses. Laging iniisip ni Arturo na magkalaban tayo. Hindi niya inaasahan na iisa lang pala tayo ng panig. Ang pagpapakita ko ng pagdududa, kahit ang pagpapahirap ko sa iyo, ay para lang linlangin siya, para maging kampante siya. Habang ginagawa ko iyon, lihim akong nag-imbestiga at nangumulekta ng karagdagang ebidensya tungkol sa kanyang mga krimen. Pagkasabi nito, inilabas ni Diwa ang isang USB mula sa kanyang bag. Nandito ang lahat ng ebidensya tungkol sa mga peking proyekto, money laundering, at panunuhol ni Arturo sa loob ng 5 taon. Nahirapan akong kolektahin ito. Ang ebidensya ng iyong ina ang ugat ng krimen. Ang ebidensya ko naman ang mga sanga na kanyang pinalago. Pagsamahin natin ang dalawa at magkakaroon tayo ng sapat na lakas para putulin ang buong puno ng kasamaan. Tiningnan ko si Diwa, ang babaeng lagi kong pinag-iingatan, ngayon ay ang aking pinakamatibay na kakampi. Nawala na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na kami dalawang individual na nag-iisa, kundi isang alyansa na may isang layunin at isang kaaway. Salamat, Diwa. Sabi ko, buong puso, at paumanhin din kung pinagdudahan kita. Umiling lang si Diwa, hindi mo kailangang magpasalamat o humingi ng tawad. Ito ang misyon na ibinigay sa atin ng chairman. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay bumuo ng isang detalyadong plano para sa ating pag-atake. Sabay kaming umalis sa abandonadong pabrika, ngunit ang puso ng bawat isa ay nag-aalab sa pag-asa. Ang kadiliman ay tila unti-unting nawawala, at ang liwanag ng hustisya ay nagsisimulang sumilip sa dulo ng daan. Pagbalik mula sa pabrika, lubusang nagbago ang aming relasyon ni Diwa. Hindi na kami nagtitinginan ng may pagdududa, kundi may tiwala at pag-unawa ng mga taong magkakampi. Nagpasya kaming gamitin ang opisina ni Diwa sa punong tanggapan bilang aming tagpuan. Ito ang pinakaligtas na lugar dahil hindi maghihinala si Arturo na ang dalawang magkalaban ay lihim na nagtutulungan sa ilalim ng kanyang ilong. Inilatag namin ang lahat ng ebidensya sa mesa, sa isang panig, ang naninilaw na folder ng aking ina na naglalaman ng krimen mula 20 taon na ang nakalipas. Sa kabilang panig, ang ifesyo ni Diwa na may datos tungkol sa mga iligal na gawain ni Arturo kamakailan. Ang dalawang set ng ebidensya ay perpektong nagtugma na nagpinta ng isang buong larawan ng isang sakim na demonyo na matagal nang nagnanakaw sa Alejandro Holdings. Hindi nagbago ang kanyang paraan, sabi ko matapos suriin ang datos ni Diwa. Pareho pa rin, mga peking kumpanya, peking kontrata, mga supplier na hindi totoo. Ang kaibahan lang, mas malaki na ngayon at mas sopistikado. Tama ka, tango ni Diwa. Bumuo siya ng isang buong network sa loob at labas ng korporasyon. Maraming mahahalagang posisyon ang hawak ng kanyang mga tauhan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi direktang makakilos si Chairman Alejandro. Isang maling galaw lang at agad niyang buburahin ang lahat ng bakas. Pinag-aralan namin ang bawat bahagi ng network ni Arturo. At nang makita ko ang isang folder na may pangalang Espia, natigilan ako. Binuksan ni Diwa ang isang file na naglalaman ng mga transaksyon sa pananalapi. Isang pamilyar na pangalan ang tumambad sa akin, Dionisio, ang dati kong asawa. Ayon sa mga dokumentong nakolekta ni Diwa, regular na tumatanggap si Dionisio ng pera buwan-buwan mula sa isang shell company ni Arturo sa loob ng 5 taon, nagsimula eksakto sa panahong nakilala at niligawan niya ako. Ito. Hindi ako makapagsalita, parang may batong nakadagan sa aking dibdib. Tiningnan ako ni Diwa ng may pag-unawa. Paumanhin, tala. Alam kong mahirap itong tanggapin. Pero ang totoo, ang dati mong asawa, ang inyong kasal, lahat ay bahagi ng plano ni Arturo. Dagdag na paliwanag ni Diwa. Matagal nang alam ni Arturo ang tungkol sa relasyon ng aking ina at ni Ginoong Alejandro. Lagi siyang natatakot na isang araw ay hahanapin ni Alejandro ang anak ng kanyang dating kaibigan at ipapamana ang kanyang imperyo. Kaya, inunahan na niya ito.
Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan at hanapin ako, isang ordinaryong accountant. Pagkatapos, ipinasok niya si Dionisio para lapitan ako at bumuo ng isang perpektong dula ng pag-ibig. Ang kanyang layunin ay kontrolin ako sa pamamagitan ng kasal na iyon. Kung mananatili akong isang ordinaryong asawa, hahayaan niya ako. Ngunit kung isang araw ay mahanap ako ni Ginoong Alejandro, gagamitin niya si Dionisio at ang kanyang pamilya para kontrolin at manipulahin ako, para gawin akong isang puppet. Ang kataksilan ina Dionisio at Corazon, ang pang-aapi ni Senora Isabela, lahat ay nasa script ni Arturo. Gusto kanyang itulak sa bingit ng kawalan para masira ka at mawalan ng ganang lumaban. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mismong kawalan ng pag-asa na iyon ang magdadala sa iyo sa monasteryo sa Sagada at makilala ang chairman. Matapos marinig ang lahat, isang nakakatakot na kahungkagan ang naramdaman ko. Ang pag-ibig, pamilya, at kaligayahan na aking inalagaan sa loob ng 5 taon, ay isang malaking kasinungalingan pala. Hindi lang ako tinaksil, kundi ginamit din ng walang awa. Ang sakit sa aking puso ay hindi na kalungkutan, kundi naging isang nag-aalab na galit. Naiintindihan ko na. Pinunasan ko ang aking mga luha, ang boses ko ay naging malamig at matatag. Kinuha niya sa akin ang lahat. Ngayon, oras na para bawiin ko ang lahat ng sa akin. At ang lahat ng para sa aking ina. Ang galit ang naging pinakamalaking motibasyon ko. Hindi na kami nagsayang ng oras ni Diwa. Bumuo kami ng isang detalyadong plano. Hindi tayo atake ng sabay-sabay, dahan-dahan nating hihigpitan ang bitag, puputulin ang bawat galamay ni Arturo para hindi siya makapalad. Una, kailangan nating i-freeze ang kanyang mga peking proyekto. Itinuro ko ang listahan ng mga proyekto na kinuwestiyon ko sa unang pulong. Ito ang pinakamalaking pinagkukunan niya ng iligal na pera. Putulin natin ito at para siyang ahas na walang ulo. Tumango si Diwa ng may determinasyon. Hawak mo ngayon ang pinakamataas na selyo. Mayroon kang ganap na kapangyarihan para gawin yon. Magpatawag ka ng isang agarang pulong ng board. Bibigyan natin siya ng unang dagok. Isang matibay na alyansa ang nabuo. Isang masusing plano ang binalangkas. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Kinaumagahan, ginamit ko ang kapangyarihang dala ng selyo at nagpatawag ng isang agarang pulong ng Board of Directors. Ang abiso ay ipinadala 2 oras bago ang pulong, kaya't walang sinuman, lalo na si Arturo at ang kanyang mga kakampi, ang nakapaghanda o nakapagsabwatan. Pumasok ako sa silid pulungan kasama si Diwa. Ang aking mukha ay malamig at matatag, wala nang bahid ng pagkamahiyain tulad noong una. Inilagay ko ang kahon na may selyo sa mesa. Isang tahimik na pagpapakita ng aking kapangyarihan sa harap mismo ni Arturo. Tiningnan ako ni Arturo, ang kanyang mga mata ay may halong inis at pag-usisa. Hindi niya alam kung ano ang aking binabalak. Mga Ginoo at ginang, tumayo ako, ang boses ko ay malinaw at umalingaw sa buong silid. Nagpatawag ako ng agarang pulong ngayon dahil sa isang issue na may kinalaman sa kaligtasan at reputasyon ng Alejandro Holdings. Matapos pumanaw si Chairman Alejandro, responsibilidad nating tiyakin na ang korporasyon ay pinapatakbo ng may transparency at kahusayan, alinsunod sa kanyang huling habilin. Huminto ako sandali, tiningnan ang lahat ng miyembro. Sa mga nakalipas na araw, sinuri ko ang ilang malalaking proyekto ng korporasyon, lalo na ang mga proyekto sa infrastruktura sa mga industrial park sa Timog. Napansin ko ang maraming irregularidad sa mga ulat ng gastos at progreso na nagdudulot ng malaking panganib sa pananalapi ng ating korporasyon. Inilahad ko ang mga konkretong ebidensya na inihanda namin ni Diwa. Ang mga numero ay nagsasalita tungkol sa mga peking gastos, mga peking kontratista, at mga kontratang pinalobo ang halaga. Hindi ko direktang tinukoy si Arturo, ngunit lahat ng pahiwatig ay nakaturo sa kanya dahil siya ang pinakamataas na responsable sa mga proyektong ito. Dahil sa mga dahilang ito, matatag kong sinabi. Bilang taong pinagkatiwalaan ni Chairman Alejandro, opisyal kong ipinapahayag ang pansamantalang pag-freeze sa lahat ng proyekto sa Laguna Technopark at mga karatig na lugar. Bumuo ng isang independenteng komite ng investigasyon na pamumunuan ko at ni Diwa para suriin at i-audit ang lahat ng kontrata at daloy ng pera na may kaugnayan sa mga proyektong ito. Ang desisyon ay epektibo agad-agad. Pagkasabi ko nito, kinuha ko ang selyo at mariing itinatak sa inihandang dokumento. Ang tunog ng selyo ay umalingaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Isang tunay na lindol.
Natigilan si Arturo, namutla ang kanyang mukha at pagkatapos ay namula sa galit. Nagkagulo rin ang kanyang mga kakampi. Wala kang karapatang gawin yan, isang finance director, na tapat na tauhan ni Arturo ang tumayo at tumutol. Ito ay isang diktatorial na desisyon, hindi dumaan sa board. Tiningnan ko siya ng diretsyo, ang mga mata ko'y matalas. Nasa akin ang selyo ng chairman. Ibig sabihin, mayroon akong ganap na kapangyarihan. Bukod dito, ginagawa ko ito para protektahan ang yaman ng korporasyon ng lahat ng shareholder na naririto. Nais nyo bang patuloy na magbuhos ng pera sa mga proyektong malabo at may panganib na mawalan ng daan-daang milyong piso? Ang aking argumento ay tumama sa damdamin ng mga neutral na miyembro. Maaaring hindi nila ako gusto, ngunit mas ayaw nilang mawala ang kanilang pera. Agad ding sumuporta si Diwa. Lubos akong sumasang-ayon sa desisyon ni Binibining Tala. Bilang nakikita ko ang mga panganib sa operasyon. Kailangan ng isang komprehensibong investigasyon para masiguro ang pangmatagalang pag-unlad ng Alejandro Holdings. Alam ni Arturo na nasa alanganin siya, hindi niya maaaring tutulan ang isang audit. Para na rin niyang inamin na may itinatago siya. Sinubukan niyang manatiling kalmado at pilit na ngumiti. Nag-aalala lang si Binibining Tala, sa tingin ko rin ay kailangan ng pag-ingat. Lubos kaming makikipagtulungan sa komite. Natapos ang pulong na may ganap na tagumpay para sa amin ni Diwa. Ang unang pag-atake ay naging matagumpay. Ang iligal na daloy ng pera ni Arturo ay naharang. Para siyang isang hayop na nasukol. Paglabas ko ng silid, nakita kong tiningnan ako ni Arturo nang may masamang hangarin. Alam kong hindi siya mananahimik at isang mas malaking bagyo ang paparating. Sa mga sumunod na araw, naging tensyonado ang kapaligiran sa korporasyon. Ang komite na pinamumunuan namin ni Diwa ay walang tigil sa pagtatrabaho, binubuklat ang bawat file, sinusuri ang bawat transaksyon. Habang lumalalim ang aming investigasyon, mas marami kaming natutuklasang kasalanan ni Arturo at ng kanyang mga kasabwat. Marami sa kanyang mga tauhan ang nagsimulang matakot. Si Arturo naman, kabaligtaran, ay naging napakatahimik, regular pa ring pumapasok sa trabaho, walang pagbabago sa kanyang mukha, na parang walang nangyayari. Ngunit alam namin ni Diwa na ang katahimikang ito ay tanda ng isang paparating na bagyo. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Diwa sa akin isang gabi habang kami ay nasa opisina pa rin. Ang kanyang katahimikan ay nangangahulugang may binabalak siyang masama. Ang mga salita ni Diwa ay parang isang propesya. Noong gabing iyon, pagkaalis sa kumpanya, hindi na umuwi si Diwa. Kinaumagahan, hindi pumasok si Diwa at hindi rin siya matawagan. Nagsimula akong kabahan. Pinapuntahan ko ang kanyang bahay at nalaman kong hindi siya umuwi kagabi. Nanikip ang dibdib ko. Sakto namang may tumawag sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Isang boses ng lalaki na sinadyang baguhin ang tunog ang narinig ko, malamig at puno ng pagbabanta. Tala Isagani, hinahanap mo ba ang kaibigan mo? Nanlumo ako. Sino kayo? Nasaan si Diwa? Nasa amin siya, ligtas pa naman, tumawa ang lalaki ng may kabaliwan. Pero kung mananatili siyang ligtas ay nakasalalay sa'yo. Anong gusto mo? Pilit kong pinakalma ang aking boses, kahit na ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Matalino. Gusto ko ng dalawang bagay. Una, ang pinakamataas na selyo ng Alejandro Holdings. Pangalawa, isang kasunduan na may pirma mo na tinatalikuran mo ang lahat ng karapatan sa mana. Dalhin mo iyang dalawa ng mag-isa sa lumang pabrika ng tela sa labas ng Makati ngayon din. Huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis, kung hindi, ang bangkay lang ni Diwa ang matatanggap mo. Maliwanag. Ang lumang pabrika. Iyon nga. Alam ko agad kung sino ang nasa likod nito, si Arturo lang. Kumilos na siya, at napakatuso ng kanyang plano, tinatarget ang aking kahinaan, ang pagkakaibigan at tiwala ko kay Diwa. Sige, naggitngit ang aking mga ngipin, siguraduhin niyong ligtas siya, pupunta ako agad. Tut! 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 Pinatay na ang tawag. Natigilan ako sa gitna ng opisina, nanginginig. Takot, galit, pag-aalala, lahat ng emosyon ay sabay-sabay na bumalot sa akin. Sinukol ako ni Arturo. Gusto niyang bawiin ang lahat sa isang iglap, ngunit hindi ko siya hahayaang magtabumpay. Hindi ko maaaring mawala si Diwa, ang nag-iisa kong kakampi. Huminga ako ng malalim, sinubukang pakalmahin ang sarili. Hindi ako maaaring pumunta roon ng walang plano.
Tiningnan ko ang selyo at ang blangkong papel sa mesa, at nagsimulang bumuo ng isang mapanganib na plano. Alam kong ang paghaharap na ito ang magpapasya sa lahat, hindi lang sa aming kapalaran ni Diwa, kundi pati na rin sa kinabukasan ng korporasyon at sa hustisya para sa pagkamatay ng aking ina. Ang takot ay gumapang sa aking likuran, ngunit alam kong hindi ako dapat sumuko. Hindi opsyon ang pagtawag sa pulis. Si Arturo ay isang tusong lobo, tiyak na inasahan na niya iyon at naghanda ng bitad. Kailangan kong iligtas ang aking sarili at si Diwa. Tumingin ako sa paligid ng opisina, naghahanap ng pag-asa. Napako ang tingin ko sa telepono. Naalala ko ang misteryosong email mula kay E. Tinulungan niya ako minsan. Baka. Wala akong paraan para direktang makipag-ugnayan, ngunit maaari akong sumubok na mag-iwan ng bakas. Nagmadali akong gumawa ng bagong email mula sa aking work email, ipinadala sa mismong kakaibang email address na kumontak sa akin dati. Subject, huling transaksyon. Nilalaman, nalantang lotus sa lumang pagawaan. 3 iya. Ito ay isang nakakode na mensahe, umaasang sapat ang talino ng misteryosong tao para maintindihan ito. Lotus ay ako, nalanta ay panganib. Ang lumang pagawaan ay ang pabrika. Ang 3 iya ay ang oras na plano kong pumunta para bigyan ang sarili ko ng kaunting oras para maghanda. Sunod, inihanda ko ang mga hinihingi ni Arturo. Kumuha ako ng isa pang kahon na kapareho ng lalagyan ng tunay na selyo at nilagyan ito ng isang ordinaryong paperweight na may katulad na hugis. Ang tunay na selyo. Maingat kong itinago sa isang lihim na bulsa ng aking bag. Gumawa rin ako ng kasunduan na tatalikuran ang mana, ngunit hindi ito pinirmahan. Kailangan kong mag-aksaya ng oras. Sa huli, kinuha ko ang maliit na recording pen na ibinigay sa akin ni Diwa para sa proteksyon. Binuksan ko ito at itinago sa kwelyo ng aking damit. Handa na ang lahat. Ako mismo ang nagmaneho, patungo sa lumang pabrika, patungo sa aming nakatakdang paghaharap. Ang pabrika ay lumitaw sa aking harapan, sira-sira at nakakatakot sa ilalim ng mahinang sikat ng araw sa hapon. Pumasok ako, ang hangin ay malamig at puno ng panganib. Ayon sa utos, pumunta ako sa lumang pagawaan ng tina. Ang tanawin sa loob ay nagpadurog sa aking puso. Nakatali si Diwa sa isang bakal na silya sa gitna, may tape sa bibig, magulo ang buhok, at may ilang pasa sa mukha. Nakapaligid sa kanya ang 4 na lalaking mukhang sanggano. At nakatayo roon, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi, ay si Arturo. Sa tabi niya, isa pang pamilyar na anino ang nagpatigagal sa akin, si Dionisio. Maligayang pagdating, Tala. Sakto ka sa oras, pumalakpak si Arturo ng may pang-inis. Kita mo na. Sinabi ko na sayo. Ang pagkakaibigan ay isang mabisang sandata. Pakawalan mo siya, pasigaw kong sabi, hinigpitan ang hawak sa bag, syempre. Pagkatapos kong makuha ang gusto ko, inilahad ni Arturo ang kanyang kamay. Nasaan ang selyo at ang kasunduan? Inilagay ko ang peking kahon at ang papel sa isang bariles. Nandito na ang gusto mo. Pakawalan mo muna siya. Ngumisi si Arturo at sinenyasan ang isang tauhan na suriin ito. Binuksan niya ang kahon at tumango kay Arturo. Kinuha ni Arturo ang papel, nakita niyang wala pang pirma, kumunot ang kanyang noo. Pirmahan mo iyan. Pipirmahan ko pagkatapos kong makitang ligtas si Diwa, matatag kong sabi. Ang aking pagmamatigas ay tila nagpainis kay Arturo. Lumapit siya at sinabunutan ako. Akala mo ba nasa posisyon kang makipagnegosasyon sa akin? Alam mo bang ang nanay mo ay lumuhod din dito at nagmakaawang patawarin ko siya? Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Nangahas siyang humarang sa daan ko, kaya dapat siyang mamatay. Ang malupit na pag-amin ni Arturo ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso, ngunit kasabay nito ay malinaw na nai-record ng recording pen. Isa kang demonyo, naggitngit ang aking mga ngipin. Salamat sa papuri, tumawa si Arturo ng may kabaliwan. At ngayon, ang kanyang anak ay magkakaroon ng parehong kapalaran. Pagkatapos kong makuha ang Alejandro Holdings, pagsasamahin ko kayong dalawa sa kabilang buhay. Tumingin ako kay Dionisio, ang dati kong asawa, na ngayon ay tahimik na nakatayo na parang isang estatwa. Dionisio, tingnan mo ang ginagawa mo. Tinutulungan mo ang taong pumatay sa aking ina at ngayon ay gusto rin akong patayin. Nagulat si Dionisio, may bahid ng pag-aalinlangan at pagkakasala sa kanyang mga mata. Hindi niya ako kayang tingnan ng diretsyo. Ako.
Wala akong ibang pagpipilian. Walang pagpipilian, tumawa ng malakas si Arturo. Isa lang siyang piyesa sa aking laro, Tala. Isang walang kwentang lalaki naghahaman sa pera. Binigyan ko siya ng kaunting pera, isang peking marangyang buhay, at handa niyang ibenta ang sarili niyang asawa. Nakakaawa. Ang mga salita ni Arturo ay parang mga karayom na tumusok sa huling hibla ng dignidad ni Dionisio. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamao, namutla ang kanyang mukha. Habang si Arturo ay abala sa kanyang tagumpay, isang anino mula sa itaas ng pagawaan ang biglang bumagsak. Mabilis niyang pinatumba ang dalawang tauhan. Lahat ay natigilan. Nakilala ko siya, matangkad, payat, at mabilis kumilos. Siya si Dante. Sino ka? Sigaw ni Arturo, kinuha ang isang baril mula sa kanyang damit. Hindi sumagot si Dante, tumakbo siya papunta kay Diwa at pinutol ang kanyang mga tali. Ang dalawa pang tauhan at si Dionisio ay sumugod kay Dante. Nagsimula ang isang gulo. Samantala, tumakbo ako papunta kay Diwa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, humihingal na sabi ni Diwa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng katapangan. Nang makita ni Arturo na dehado na siya, naging baliw siya at itinutok ang baril sa akin. Lahat kayo, huwag gumalaw, kung hindi, babarilin ko siya. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Natigilan si Arturo, nahulog ang baril sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon, tiningnan ang taong bumaril sa kanya nang may hindi makapaniwalang tingin. Ang may hawak ng baril ay si Dionisio. Natahimik ang buong pagawaan matapos ang putok ng baril. Hinawakan ni Arturo ang kanyang duguang balikat, umatras, at tiningnan si Dionisio nang may galit at pagkagulat. Ikaw. Taksil. Nagkamali ako. Nanginginig ang boses ni Dionisio, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyon. Hindi ko hahayaang saktan mo pa ang isa pang inosenteng tao. Ang paglaban ni Dionisio ay tila ang huling patak. Sumigaw si Arturo na parang isang sugatang hayop. Mabilis siyang sumugod kay Diwa, na pinakamalapit sa kanya, sinakal ito at tinutukan ng patalim. Gusto ninyong mamatay lahat, ha? Pagbibigyan ko kayo. Sakto namang mula sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay papalapit. Sinipa ang pangunahing pinto ng pagawaan. Dose-dosenang mga armadong pulis ang pumasok at pinalibutan ang lugar. Bumitaw sa mga armas. Alam ni Arturo na wala na siyang takas. Hinigpitan niya ang hawak sa patalim, ginawang panangga si Diwa, at sinubukang umatras. Huwag kayong lalapit, kung hindi, papatayin ko siya. Habang tensyonado ang sitwasyon, isang tao mula sa mga tauhan ni Arturo ang biglang lumabas, may hawak ding maliit na baril. Ito ay isang batang babae, maganda ngunit may kabaliwan sa kanyang mga mata. Nakilala ko siya mula sa ilang litrato. Ito si Lira, ang nag-iisang anak ni Arturo. Itay, poprotektahan kita, sigaw ni Lira, itinutok ang baril sa mga pulis. Lira, huwag, sigaw ni Arturo. Ngunit huli na ang lahat. Para mapigilan ang banta, napilitang bumaril ang isang pulis. Isang tuyong putok ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Lira, ang bala ay tumama sa kanyang dibdib. Lira, sumigaw si Arturo nang may matinding sakit. Binitawan niya si Diwa at tumakbo papunta sa kanyang anak. Ang sakit ng pagkawala ay nagpabagsak sa kanya. Samantala, mabilis na kumilos ang mga pulis, sinunggaban at inaresto si Arturo at ang kanyang mga kasamahan. Nailigtas kami ni Diwa. Mabilis namang naglaho si Dante bago pa siya mapansin ng mga pulis. Si Dionisio, matapos barilin si Arturo, ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, binitawan ang baril at sumuko. Nasugatan siya sa pakikipagbuno, ngunit hindi malubha. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon, isang tingin na may halong pagsisisi, pagkakasala, at kaunting kapayapaan. Nang ilabas kami ni Diwa mula sa pagawaan, isang taxi ang dumating. Bumukas ang pinto at nagmamadaling bumaba si Senora Isabela, ang dati kong biyenan. Marahil ay nabalitaan niya ang nangyari. Ngunit ang nakita niya ay ang kanyang nag-iisang anak, nakaposas, maputla, at inaaresto ng mga pulis. Dionisio, anak, anong nangyari? Sigaw ni Senora Isabela, sinubukang lumapit ngunit hinarangan ng mga pulis. Nang mapagtanto niyang tapos na ang lahat, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa lupa, humahagulgol. Ang imahe ng babaeng dating makapangyarihan at mayabang, na ngayon ay miserable, ay hindi nagdulot sa akin ng kasiyahan kundi ng pait para sa gulong ng karma.
Ang buong grupo ni Arturo sa korporasyon ay bumagsak sa gabing iyon. Dahil sa na-record na pag-amin at lahat ng ebidensya na nakolekta namin ni Diwa, walang sinuman ang makakatanggi sa kanilang kasalanan. Ang isang imperyo ng krimen na itinayo sa loob ng 20 taon ay sa wakas ay nabuwag. Ang hustisya, kahit na antala, ay sa wakas ay nakamit. Tapos na ang laban, ngunit ang mga epekto nito ay nananatili, mabigat at masakit. Kahit na nahuli na ang mga salarin, ang tagumpay na ito ay hindi ganap. Nakaupo sa opisina ni Ginoong Alejandro, tiningnan ko ang nagliliwanag na lungsod, pakiramdam ko'y walang laman. Nakamit ko ang hustisya para sa aking ina, na protektahan ang Alejandro Holdings. Ngunit ang taong nagtiwala at nagbigay sa akin ng lahat ng ito ay wala na. Ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, isang kagalang-galang na lolo, ay ngayon ko lang lubusang naramdaman. Sana narito siya para masaksihan ang sandaling ito, sana masabi ko sa kanya ang isang buong pasasalamat. Pumasok si Diwa, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat, ang kanyang mukha ay pagod at malungkot din sabay kaming dumaan sa bingit ng kamatayan, at ngayon, sabay naming pinagdadaanan ang pagkawala na ito. Kailangan nating asikasuhin ang libing ng chairman, paos na sabi ni Diwa, kailangan siyang magpahinga ng payapa. Ang libing ni Ginoong Alejandro ay ginanap ilang araw pagkatapos. Kahit na pribado siyang namuhay, ang kanyang reputasyon sa mundo ng negosyo ay napakalaki. Maraming tao ang dumalo para sa kanyang huling paalam. Kami ni Diwa, nakasuot ng puting damit panluksa, ang tumanggap sa mga bisita. Tiningnan ko ang kanyang larawan na may mabait na ngiti, naninikip ang aking dibdib. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko bibigin ang kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng mga nakikiramay, napansin ko ang isang may edad na babae na may eleganteng anyo, ngunit mukhang pagod at payat. Nakasuot siya ng itim, tahimik na nakatayo sa isang sulok. Pabulong na sinabi sa akin ni Mateo, iyan si Senora Carmen, ang asawa ni Ginoong Arturo. Pagkatapos ng seremonya, kinausap ako ni Senora Carmen ng pribado. Wala na ang kanyang pagiging mayabang, napalitan ito ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Binibining tala, pakiusap. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay namumula. Alam kong malaki ang kasalanan ng aking asawa. Karapat-dapat siyang maparusahan. Pero, ang aking anak na si Lira, inosente siya. Ginawa niya ang lahat dahil sa sobrang pagmamahal sa kanyang ama. Pakiusap, kausapin mo ang mga pulis. Pakiusap, maging mahinahon sila sa aming pamilya. Ibabalik namin ang lahat ng hindi sa amin. Tiningnan ko ang babaeng umiiyak sa aking harapan. Nakita ko ang sakit ng isang asawa, isang ina. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang imahe ng aking ina sa sunog, ang imahe ni Ginoong Rico na binubugbog, ang imahe ni Diwa na dinukot, at ang huling hininga ni Ginoong Alejandro. Ang pagpapatawad ay hindi ganoon kadali. Irnie, Carmen, marahan kong inalis ang kanyang kamay, ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Ang batas ang huhusga sa lahat. Ang may kasalanan ay dapat managot. Iyon ang kabayaran sa kanilang mga maling gawain. Hindi ako maaaring makialam. Paumanhin po. Pagkasabi nito, tumalikod ako, iniwan si Senora Carmen na natigilan sa kawalan ng pag-asa. Hindi ako masaya, isang malalim na kalungkutan lang ang naramdaman ko. Ang galit ay lilipas, ngunit ang mga peklat na iiwan nito ay mananatili magpakailanman. Ang mahalaga ngayon ay tumingin sa hinaharap at muling itayo ang lahat mula sa abo na iniwan ni Arturo. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Ginoong Alejandro, nang medyo bumalik na sa normal ang lahat sa korporasyon, nakatanggap ako ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Magkita tayo sa dating coffee shop. Alam kong si Dante yon. Marami akong gustong itanong sa kanya. Sino siya? Bakit niya ako tinulungan? Pumunta ako sa tagpuan, isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na eskinita. Nakaupo na si Dante sa isang sulok, simple pa rin at tahimik. Salamat sa lahat, sabi ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi kami nakaligtas ni Diwa. Tumango lang si Dante, hinalo ang kanyang kape. Hindi kita tinulungan, ginagawa ko lang ang aking trabaho. Trabaho mo, nagulat ako. Tumingin sa akin si Dante. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malalim na kalungkutan at galit. Ang aking ama ay dating kasosyo ni Chairman Alejandro at isang maliit na shareholder ng Alejandro Holdings. Nagsimula si Dante, ang boses niya ay malalim. Siya ay isang mabait at tapat na tao, laging nagtitiwala sa iba.
At nagtiwala siya sa maling tao. Nagtiwala siya kay Arturo. Ikinuwento ni Dante na mahigit 20 taon na ang nakalipas, ginamit ni Arturo ang mga tusong paraan para linlangin ang kanyang ama na pumirma sa mga hindi patas na kontrata, at unti-unting inagaw ang kanilang kumpanya at yaman. Dahil sa matinding hinanakit, nagkasakit at namatay ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay umalis din dahil sa kalungkutan. Nasira ang kanilang pamilya. Noong panahong iyon, si Dante ay isang bata pa lamang, na inalagaan ng kanyang mga kamag-anak. Lumaki siyang may panata na ipaghihiganti ang kanyang ama, at ilalantad ang tunay na kulay ni Arturo. Ginugol ko ang aking kabataan sa pagsubaybay sa kanya, sa pagkolekta ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Nag-apply ako bilang isang ordinaryong empleyado sa isang subsidiary ng Alejandro Holdings para makakuha ng impormasyon, paliwanag niya. Ang pagpapadala ng email sa iyo, ang pagtuturo kay Ginoong Rico, ay bahagi ng aking plano. Gusto kong gamitin ka na may lehitimong posisyon para simulan ang laban. Ang iyong pagdating ay isang sorpresa, ngunit isang paborableng sorpresa para sa aking plano. Maging sa pabrika, lagi kitang sinusubaybayan. Nang malaman kong dinukot si Diwa, alam kong ito na ang tamang pagkakataon. Tinawagan ko ang mga pulis, ngunit para masigurong ligtas kayo, nagpa siya akong kumilos ng mas maaga. Ngayon, malinaw na ang lahat. Kami ni Dante, kahit hindi magkakilala, ay may isang kaaway at isang layunin. Hindi sinasadyang naging magkakampi kami sa laban na ito. Ngayong tapos na ang lahat, anong plano mo? Tanong ko. Tumingin si Dante sa labas, ang tingin niya ay malayo. Nakamit ko na ang aking paghihiganti. Nakamit na ang hustisya. Aalis na ako sa lugar na ito, hahanapin ko ang aking ina at magsisimula ng bagong buhay. Isang buhay na walang galit. Tumayo siya at iniwan ang bayad sa mesa. Paalam, Chairman. Sana ay mapalago mo pa ang Alejandro Holdings. Pagkasabi nito, tumalikod si Dante, ang kanyang anino ay nawala sa gitna ng mga tao sa labas, tahimik at tiyak. Naiwan akong mag-isa, puno ng pasasalamat. Napakahiwaga ng buhay, laging may mga taong tahimik na dumarating para tulungan tayo sa mga mahihirap na sandali, at tahimik ding umaalis kapag tapos na ang kanilang misyon. Ilang linggo pagkatapos, nang tuluyan ng humupa ang bagyo, kinausap ako ng abogado ni Ginoong Alejandro at ng iba pang mahahalagang miyembro ng board para ipahayag ang kanyang huling habilin. Ang pagpapahayag ay ginanap sa malaking silid pulungan ng korporasyon. Ang kapaligiran ay solemn. Ang matandang abogado, isang malapit na kaibigan ni Ginoong Alejandro, ang nagbukas ng selyo ng habilin. Binasa niya ng malinaw ang bawat probisyon. Karamihan sa personal na yaman ni Ginoong Alejandro ay ipinagkaloob sa mga charity, ospital, at paaralan. Ang natitira, at ang pinakamahalaga, ay ang lahat ng kanyang shares sa Alejandro Holdings. At sa huli, ang lahat ng aking shares sa Alejandro Holdings, kasama ang pinakamataas na kapangyarihan sa pamamahala na kinakatawan ng selyo ng chairman, ay ipinapamana ko kay Binibining Tala Isagani, anak ng aking tagapagligtas, si Enye Amalia Isagani. Lubos akong naniniwala sa kakayahan, talino, at integridad ni Binibining Tala. Naniniwala akong siya ang magiging karapat-dapat na leader, na magdadala sa Alejandro Holdings sa isang bagong antas, isang kumpanyang hindi lang matatag sa ekonomiya, kundi nakakatulong din sa lipunan. Kahit alam ko na, nang marinig ko ang mga salitang ito ng opisyal, hindi ko pa rin mapigilang maantig. Napakalaki ng tiwala na ibinigay sa akin ni Ginoong Alejandro. Tiningnan ko ang selyo sa mesa, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Pagkatapos ipahayag ang habilin, wala nang sinuman ang nagduda sa aking posisyon. Ako, si Tala Isagani, ay opisyal ng naging babaeng chairman ng Alejandro Holdings. Sa aking unang araw sa bagong posisyon, nakaupo ako sa opisina ni Ginoong Alejandro. Ang silid ay sa akin na ngayon. Tiningnan ko muli ang folder ng aking ina, ang kwaderno, at ang mga ebidensya na kanyang ipinaglaban hanggang kamatayan. Ito ay hindi lang ebidensya ng krimen ni Arturo, kundi pamana rin ng integridad na iniwan ng aking ina. Lagi nitong ipapaalala sa akin na manatili sa tamang landas, at huwag kailanman yumuko sa kasamaan. Hawak ko ang selyo, ramdam ang lamig ng jade. Ang kinabukasan ng 1 bilyong pisong korporasyon ay nasa aking mga kamay na. Maraming pagsubok ang darating. Kailangan kong linisin ang mga kalat na iniwan ni Arturo, muling itayo ang tiwala ng mga empleyado, kasosyo, at shareholder. Ngunit hindi na ako natatakot.
Kasama ko si Diwa at ang mga tapat na tauhan ni Ginoong Alejandro. At higit sa lahat, dala ko ang tiwala ng mga nauna sa akin at ang pamana ng aking ina bilang gabay. Isang taon ang lumipas, ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa salamin ng bintana ng opisina ng chairman, nagbibigay liwanag sa mga bulaklak ng lotus na namumukadkad. Nakatayo ako roon, tinitingnan ang abalang trapiko sa ibaba, puno ng kapayapaan ang aking puso. Ang nakalipas na taon ay puno ng mga pagsubok ngunit hindi malilimutan. Sa ilalim ng aking pamumuno at sa tulong ni Diwa, na ngayon ay vice-presidente na, sumailalim ang korporasyon sa isang malaking pagbabago. Nagsagawa kami ng isang komprehensibong reforma, inalis ang lahat ng tiwaling elemento, at bumuo ng isang transparent, profesional, at makataong kapaligiran sa trabaho. Ang mga peking proyekto ni Arturo ay pinalitan ng mga proyektong tunay na nakakatulong sa komunidad. Ang kita ng korporasyon ay hindi bumaba, bagkus ay lumago pa ng tuloy-tuloy. Ang reputasyon ng Alejandro Holdings ay naibalik at lalo pang tumaas. Pumasok si Diwa, naglagay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa aking mesa. Napakaganda ng ulat para sa quarter na ito, masaya ang lahat ng shareholder. Umiti ako, ito ay dahil sa pagsisikap ng lahat, lalo na sayo. Nagkatinginan kami, puno ng pag-unawa at tiwala. Mula sa dalawang estranghero, na nagdududa pa sa isa't isa, naging isang hindi mapaghihiwalay na tambalan kami, sabay na pinapatakbo ang barko ng Alejandro Holdings sa gitna ng mga unos. Paminsan-minsan, nakakatanggap pa rin ako ng balita tungkol sa mga dati kong kakilala. Si Arturo at ang kanyang mga kasamahan ay tumanggap ng karampatang parusa para sa kanilang mga krimen. Si Dionisio, dahil sa kanyang pag-amin at pagtulong, ay nabawasan ang sentensya. Narinig kong nagbago na siya sa bilangguan, tahimik na nagtatrabaho. Si Senora Isabela, matapos ang lahat, ay tumanda ng husto, ibinenta ang kanilang lumang bahay at umuwi sa probinsya. Si Corazon naman, matapos malaman ng lahat, ay naglaho na lang sa lungsod, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ang bulong ng karma ay tunay na patas, kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Lumapit ako sa mga bulaklak ng lotus, pinagmamasdan ang mga puting bulaklak na matatag na tumutubo mula sa putik ng hindi nadudumihan. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang balat na hugis lotus sa aking pulso. Mula sa isang babaeng nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, natagpuan ko na ngayon ang aking halaga, ang aking panloob na lakas para tumayo at magniningning. Hindi ko binigo ang tiwala ni Ginoong Alejandro, at nakamit ko ang hustisya para sa aking ina. Ang lotus na dati nasa putik ay sa wakas ay namukadkad na ng buong ganda, hudyat ng isang bagong simula, hindi lang para sa korporasyon, kundi para na rin sa aking sariling buhay.